Ayan. So ito puntahan natin tong land grabbing issue kasi alam niyo po dito talaga tingin ko may kalalagyan si Culaong kapag sinilip po talaga ng gobyerno natin ang land grabbing issue sa mga magsasaka. Talagang po sila, talagang malilintikan po sila. Dahil po diyan sa mga land grabbing na yan. Alam natin na ito nga si Culaong, may kaso pong land grabbing yan may kasong land grabbing yan. Si Culaong. Ito yung kanyang kasong land grabbing para po makita ninyo yung nagrereklamo sa kanyang land grabbing. Attorney Chavez, my partner, Antonio Chavez. Actually kami po yung property administrator po ng Antonio Villamor. So, senior, na yung sukat po ng kabuuan ng lupa niyan ay umaabot po siya ng 37,000 hectares. Hindi. 39. No, yung Philippine Takaw po. 4,000 yun. Yun ang 4,000 na year. Yung isang title po dito, ito po yung sulat ng Register of Deeds. Ayan, ni Ariel Vallejo. Register of Deeds po ito. Ayan. Na kung saan po ito sa Santiago po siya na-sign, na pinaparequest po namin dito ng certified true copy doon sa nasabing itong title na to. Ayan. Ang kabuuan po ng sukat nito ay napakalaki. Isa rin po ito sa naging issue na sinasabi ni Francis Leo Marcos na mayroon siyang malaking lupain sa Santiago, Isabela na nagbinta siya na nandun makikita natin sa YouTube na sinasabi niya na kami ho ang tunay na ho talaga na nag-admin yan, administrator. So very clear, ito po ay mayroon na pong mga affidavit ng publication. At the same time, mayroon po itong mga memorandum na kami po ni Attorney Chavez at saka extrajudicial po ng pamilya. Antonio Villamor Sr. Apo. So ngayon, ang aming pakay ho dito for clarification, kasi ito, Mr. Register of Deeds, no? Mr. Vallejo, kung ikaw ho nakapaggawa ng title na hindi derivatives dito at hindi po siya nagkaroon ng transaction doon sa mga tagapagmana ni Antonio Villamor Sr., nakikiusap po ako sa iyo, isurrender niyo po yan. Dahil any transaction na hindi po nagmula sa angkan ng Villamor ay fictitious po yan. Hindi kami nakapagmagawa. Apo. So yun po yung aming panawagan ngayon ng lahat ng Register of Deeds magmula sa Quirino, Santiago at sa Quirino, hanggang Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya. Apo. So, tatlong municipalities po yan na nasa sakupan. Province, sorry. Tatlong province po yan. Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Apo. So, gusto po namin malaman at gusto po sana namin makausap si Francis Leo with regards doon sa issue na pinalabas na malaki ang lupain niya, nagdodonate siya sa mga mayor, simbahan, school. Opo. Okay. So, yun yung pinalalabas niyang binenta niya na i-donate na 40 million. No, hindi natin masabi. Basta ang issue Yun po yung dito, dinideclare niya sa YouTube 40 Yung million. nasa YouTube lang po. So, kaya po kami nandito. Gusto po namin maklaro sa kanya na kung sino ang nasa likod sa kanya at ito ho ang meron itong investigation sa TFTM sa Task Force ni Tulong Malines na hanggang ngayon ang administrator ng LRA kahit kailan ay hindi po kumikilos dyan. Okay. Useless po ang Task Force ni Tulong Malines ay ID ng LRA at the same time po yung DNR po na nakapag-approve ng survey ito na hindi po Dumaan sa inyo. Yes. Sige po, so marami pa talagang katiwalian na nangyayari pala sa area. Ayan. So, yan po yung yan po yung land grabbing issue ni Culaong. So, meron po talaga na land grabbing issue etong si Culaong at may nagrereklamo. Meron pong tao na gusto po talagang kumprontahin si Culaong kung bakit ganun nangyari na yung lupa na pinagmamalaki ni Culaong hindi naman pala kanya at dito po sa mga tao na ito.
Ngayon, eto. Ngayon po kasi nabanggit po kanina sa PCO press briefing, yung patungkol po diyan sa sa land grabbing issue. Sa atin pong mga kababayan na magsasaka at yung pong mga meron talaga mga lupain na malalaki, naungkat po yan. So ito po yung pahayag diyan ni Attorney Claire Castro. Teka, play natin. Good morning to everybody. I would like to begin by expressing our sincere gratitude to, of course, first of all, to Teka. Dito pa yan sa gawi dito. Na ano kasi yan narinig ko. Tapos nabanggit nga yung land grabbing. Nako, ang Pangulong Bongbong Marcos pala, naku, parang mahirap hanapin dito. Yung balita na lang kasi mas madali doon. Ito. Hindi pinalampas. Ito. Mas madali ito. Ang Pangulong Bongbong Marcos pala ay talagang kumikilos po laban sa land grabbing na nangyayari dito sa ating bansa. So ito yung balita ng bilyonaryo. Ito na lang yung play Hindi natin. pinalampas ni Palace Press Officer Claire Castro ang pagkakataon para buweltahan ng mga umano'y land grabber. Ang kanyang puntirya, mga kaalyado ng mga Duterte. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Tila may pasaring ang Malacanang sa mga kaalyado ni former President Rodrigo Duterte, sina former Ilocos Sur Governor Chavit Singson at Presidential Spokesperson Harry Roque pagdating sa usapin ng land grabbing. Sa press conference ng Departments of Agriculture at Agrarian Reform kanina, tinanong ni Palace Press Officer Claire Castro ang DAR kung namomonitor ba ang pang-aabuso sa mga magsasaka at pangangagaw ng lupa, gaya ng sitwasyon sa Bataan. At in fact, hindi lang po dito sa Bataan, may mga iba pa pong malalaki talagang Like Ilocos Sur? at iba pa pong mga lugar Okay. without mentioning kung ano pong particular na lugar. Noong Disyembre, inakusahan si Roque ng land grabbing Ayan. sa pamamagitan umano ng Biancam Holdings Corporation at First Bataan Mariveles Holding Corporation kung saan 75 pamilya ang ninakawan umano ng lupa. Tinawag na lalapit sakaling gipitin ng ibang tao ang kanilang mga lupain. Ito. Naitanong niya lang ito para alam daw ng publiko kung saan lalapit sakaling gipitin ng ibang tao ang kanilang mga lupain. Para yung ibang mga farmers ay hindi naman mawalan ng pag-asa dahil meron tamang ahensya na dapat puntahan at hindi naman po bingi sa kanilang mga hinaing. Ayon naman sa DAR, maaaring lumapit ang mga magsasaka sa Bureau of Land Acquisition Division para sa mga kaso ng land grabbing. Yun. Matatanda ang binitawan na ni Singson ang Pangulo pagkatapos ng eleksyon. 'Di ba? Merong pong kumbaga pagkilos ang ating gobyerno laban po dito sa mga naglaland to our grabbing. President Ferdinand Bong. So yan po yung kagandahan dito sa sa mga pangyayari na ito. Kasi nga po, syempre, kawawa po talaga mga magsasaka natin kung aagawan ng lupa. Ngayon, etong nagrereklamo kay Culaong na sila daw po ay na land grab ni Culaong, sana buhay pa yung matanda. Kasi medyo nakita niyo naman, medyo para may edad na yung matanda dun na nagrereklamo. Sana buhay pa yun. Para, di ba, katulad niyan, umaaksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga land grabbing issue, sa mga inaagawan ng lupa ng mga magsasaka. Yan po ang magandang balita ngayon. At baka pwedeng itong si Culaong ay maimbestigahan yung lupa niya na kanyang pinagmamalaki na kanya daw. Kanya daw yun eto, tignan natin, eto yata yung part na yun. Maraming salamat po. Yun ang po ang huling katanungan niyo, Sir Claire. Gusto ko lang pong dagdagan yung katanungan, sagot doon sa question ni Ma'am Vance. Kapag ka po hindi nakapagbayad ng buwis ang isang tenant, isang farmer sa landowner, they can go to DARAB. Isa po ito sa grounds para po ma-terminate
yung landowner farmer tenancy agreement. Kumbaga po, pagka po ang usapin ay tungkol sa labor, normally po leaning po talaga sa mga employees. Pero ito naman po ay babase sa tamang dahilan. So kung ito po ang dahilan na 5 years na hindi nagbabayad ng buwis o ng rental o yung mga production, hindi nag-share sa landowner, they can go to DARAB and file a case to terminate the contract or the tenancy agreement. Opo. Okay. Ma'am, may tanong lang po ako kasi habang ako'y nakikinig. Alam po natin na ang pangunahing kagustuhan at adhikain ng Pangulo ay makapagbigay ng lupa para sa ating mga farmers. Hindi lang para sa titulo, kung hindi sabi niyo nga po ay makapagbigay ng magandang buhay sa mga magsasaka at sapat na pagkain sa pagkainan. Ang tanong po natin, namomonitor po ba kaya ng DAR yung mga nang aabuso at nang laland grab Ayun. na mga lupain ng mga farmers? May mga Nako. issue po dito. Isa dito ay yung di umanong land grabbing sa Bataan. Ito po ba'y namomonitor ng DAR? Ma'am Yusek, opo. Meron po kaming, katulad nga po nung nabanggit nyo, meron kaming yung Division ng Blood, yung Bureau of Land Acquisition Division. Sila po yung nagmo-monitor niyan at may mga reklamo rin pong mga nakakarating sa amin na yun nga po. And they're also aware. In fact, hindi lang po dito sa Bataan, may mga iba pa pong malalaki talagang Like Ilocos Sur? at iba pa pong mga lugar Okay. without mentioning kung ano pong particular na lugar. Yung mga nabibiktima po ng mga land grabbers, maaari pong punta sa inyong sa opisina po ninyo. Opo, sa blood po. Ayun. Ayun po. And namomonitor din po ba ng DAR yung mga lupa na instead na gawing sakahan, nangyayari po, nagiging golf course na at saka subdivision? Yun, Yan. Sana buhay pa po itong matanda na ito. Ayan. Sana buhay pa to. Antonio. Kasi talagang nilalaban po nung matanda, yung naka-brown hindi po yung nakapula, yung naka-brown, inilalaban po niya talaga yung lupa niya na sinasabi niya, inagaw yata nitong si Culaong o na-acquire ni Culaong sa illegal na paraan. Antonio Chavez. Actually kami po yung property administrator po ng Antonio Villamor. So, senior na yung sukat po ng kabuuan ng lupa niyan ay umaabot po siya ng 37,000 hectares. Hindi. 39. No, yung isang Philippine Tanga po. 4,000 yun. Yun ang 4,000 na yun. Yung isang title po dito, ito po yung sulat ng Register of Deeds, ayan, ni Ariel Ballijo, Register of Deeds po ito, ayan, na kung saan po ito sa Santiago po siya na-sign, na pinaparequest po namin dito ng certified true copy, doon sa nasabing itong title na to, ayan. Ang kabuuan po ng sukat nito ay napakalaki. Isa rin po ito sa naging issue na sinasabi ni Francis Leo Marcos na mayroon siyang malaking lupain sa Santiago, Isabela na nagbinta siya, na nandun makikita natin sa YouTube, na sinasabi niya na kami ho ang tunay na ho talaga na nag-admin yan, administrator. So very clear, ito po ay meron na pong mga affidavit ng publication. At the same time, meron po itong mga memorandum na kami po ni Attorney Chavez at saka extrajudicial po ng pamilya. Okay? Antonio Villamor Sr. Apo. So ngayon, ang aming pakay ho dito for clarification, kasi ito, Mr. Register of Deeds, no? Mr. Ballijo, kung ikaw ho nakapaggawa ng title na hindi derivatives dito at hindi po siya nagkaroon ng transaction doon sa mga tagapagmana ni Antonio Villamor Sr., nakikiusap po ako sa iyo, isurrender niyo po yan. Dahil any transaction na hindi po nagbula sa angkan ng Villamor ay fictitious po yan. Hindi ka meron ka pero mandawa. Apo. So yun po yung aming panawagan ngayon ng lahat ng Register of Deeds magmula sa Quirino, Santiago at sa Quirino, hanggang Nueva Ecija. Hanggang- Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya. Apo. So, 3 municipalities po yan na nasa Province. sakupan. Province, sorry. 3 province po yan. Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Apo. So gusto po namin malaman at
gusto ko sana namin makausap si Francis Leo with regards doon sa issue na pinalabas na malaki ang lupain niya, nagdodonate siya sa mga mayor, simbahan, school. Opo. Okay. Yeah. Na, hindi So, niya. yun yung pinalalabas niyang binenta niya na i-donate na 40 million. No, hindi natin masabi. Basta ang Yun issue po yung dito, dinideclare niya sa YouTube 40 Yung million. nasa YouTube lang po. So, kaya po kami nandito. Gusto po namin maklaro sa kanya na kung sino ang nasa likod sa kanya at ito ho ang meron itong investigation sa TFTM no, sa Task Force ni Tulong Malines na hanggang ngayon ang administrator ng LRA kahit kailan ay hindi po kumikilos dyan. Okay. Useless po ang Task Force ni Tulong Malines ay ID ng LRA at the same time po yung yung DNR po na nakapag-approve ng survey ito na hindi po Dumaan sa inyo. Yes. Sige po, so marami pa talagang katiwalian na nangyayari pala sa Ayan. So sana itong pamilya na ito, itong pamilya ni Tatang, ay sana itong si Tatang din mismo buhay pa para po maipaabot sa ating gobyerno ang ginawa ni Culaong na paglaland grab. Actually, hinahanap ko nga yung video ni Culaong na pinagmamalaki niya yung yung kanyang malaki kunong lupain. Nahanap ko kaya lang di ko makita Dito kay Food Genius. Yung tinuturo ni Culaong, siguro naman alam niyo yun, tinuturo ni Culaong yung kanyang mga lupa, puno, doon sa Isabela. Ang nangyari, tinuturo niya lang. Ako talaga, sanay na ako dito kay Culaong, lahat po ng matuntungan nito, lahat po na mahawakan nito, kanya. Ganyan po si Culaong Lahat ng lahat ng mahawakan niya, at kunwari, mapunta sa isang lugar, kanya na yun. Tanda-tanda ko nga yan, meron pong meron silang pinuntahan sila Yama. Meron pong pinuntahan sila Yama sa Pampanga na tahian. Ngayon, sabi ni Yama, nung on the way sila doon sa patahian, parang may naiihi. Ngayon, nung may naiihi, huminto sila sa gilid ng kalsada. Tapos di umihi na. Anak ng teteng, maya-maya, tinuturo na ni Yama, lupa daw yun ni Boss FLM niya. Napakalawak daw ng lupain ng kanyang Boss FLM. Talaga tinuturo na yun. Lahat ng nandoon sa paligid, doon sa may hinintuan nila na lugar, kanya na daw. Kay daw yun? Kay Boss FLM daw niya. Anak ng teteng. Ang galing Lahat ng matuntungan kahit na ng mga ng kanyang tauhan, mapuntahan lang ng kanyang tauhan. Ayun, ito na. Kanya na. Ito. Okay. Ito po 'yun, yung lupa niya na kanyang pinagmamalaki. May background music Wag na nating i-play yung music. Yan po 'yun, yung pinagmamalaki ni Culaong, lupa daw niya. Kanya daw 'yan. Yan. Pinagtuturo ni Culaong, kanya daw 'yan. Hangga't tanaw mo daw yan. Sa kanya daw yan. Pero yung nanay, naalala nyo ba yung interview ni Kuya The Kings doon sa kamag-anak ni Culaong sa Bulacan. Ang sabi nung kamag-anak ni Culaong, nakikitirik lang ng lupa, nakikitirik lang ng bahay si Culaong. Yan po yung sinabi
Yan yun, yung eto pa. Dito. May milyonan ako rito, may sinandaan ako rito. May hukay ako rito. Kasi ito. Dito sa pangalawang linya yun. Naka-drone pa sila. Naka-drone pa eh. Ito yung pangalawang linya na minunang ko. Sa sulit irigasyon at dagdating mo na eh. Itong linya na to, hindi ako nagkakamali. Yan, diretso yan hanggang kalsada. Atin yan. Second lane, atin yan. Atin yan kasi may bago yung pinagawa ko, may bago. Ito na yung bago eh. So ang mangyayari dyan, basta ang ibibigay ko kay Cesar na title, 1, 2, 3, 4. Ito kasi, 6. Ito yan eh. Ito yan. Ito yan. Yung kalsada na yan. Dito. May milyonan ako rito. May sinandaan ako rito. Diba? Sana ito, no, masilip at maimbestigahan to. Diba? Kasi, ano to eh. O yun nga, pink butterfly, baka yan ang inagaw niya na lupa. Eh yun nga po, questionable kung paano po nagkaroon ng ganito kalaking lupa si Kulaong. Kasi sabi niya, kanya nga daw lahat yan eh. Baka pagpunta ng Philippine Arena yan, sasabihin niya, pera niya pinangpatayo ng INC doon. Kaya po ano to, talagang dapat ditong, nung napanood ko yung balita kay Yusek Claire Castro, natututukan ng gobyerno ni PBBM ang mga ng mga nagla-land grab. Naisip ko si Kulaong, may kaso may nagrereklamo ng land grabbing dito sa kanya eh. Parang kino-question, paano niya naging lupa yun? Doon pala sa matanda yun. Diba? Yan po yung sana ay kung buhay pa yung si Tatang, kausap ni Inday Marie, sa land grabbing issue ni Kulaong, sana po ay pumunta kayo sa mga kinauukulan at doon nyo ibigay yung mga ebidensya na kayo inagawan ng lupa, ninakawan kayo ng mga titulo o kung ano man ang ginawa sa inyo, ireklamo nyo na. Kasi dyan po talaga mahuhuyo si Kulaong pag ganyang pag ganyang land grabbing issue, naku po, malaking kaso po yan. Lalo pa, sabi nga no matanda, lupain pa ng ninuno nila yan. Kaya paano nangyaring napunta kay Kulaong? Mangusin is not an ordinary vlogger. He is a talented conman artist. Lahat ng illegal na gagawa niya. Kaya mahirap mahuyo. Basta-basta yan. Tama. Manor Hotel sa Baguio, kanya daw. Sabihin lang daw name niya para libre. Okay. Atin yan. Ang Kenero, May Alcantara. Totoo ba ate, pagising ng mga anak mo papasok na sa school, ikaw yung nanay gising pa. Tapos nag-aaral ang mga anak mo sa Sacred. Taga Santa Cruz to eh. Kaya madaming kaso ng land grabbing dahil sa tinakot na meron daw silang proper documents. Basic example, mga pamilya ni Saldico sa Bicol, sabi ni Shib. Baka Shib, nawawala kasi nang gana ipaglaban ang lupa dahil pagpapakitaan na sarili nila naman ang lupa. Yung owner ng lupa na walang funds, walang magagawa kundi ibigay na lang dahil sa fake documents. Parang lasing na keyboard ko, puro typo na. Ba't hindi nang kinyong MOA? Axel Balahadya. Michelle, napaluto na ako ng breakfast ng mga bata para di na ako gisingin pagpasok nila mamaya. Ay, nako. Sana i-vlog ni MJ about sa land grab ni Kulaong. Sana nga, Katrina Love. Kay May Alcantara, lahat ng klase ng gawain ng sindikato, gawain ni Gusgusin. The Billiards. Oo, yun nga. Pwede rin yun. Mary Espada, pati nga sariling kapatid niya. Ay, talaga ba? Kasi nababanggit na noon yan eh.